May mga bahay na iniiwasan dahil sa mga kwento. May mga bahay na iniiwasan dahil sa mga trahedya. At mayroon namang mga bahay na kahit walang nagsasalita tungkol sa kanila, ramdam mong may mali. Sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, may isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Mahigit 10 taon nang abandonado. Nabubulok na ang mga kahoy. Basag na ang mga bintana. At halos natatakpan na ng mga damo ang bakuran. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang babae na araw-araw na pumupunta roon. Hindi siya caretaker. Hindi rin siya kamag-anak ng may-ari. At higit sa lahat, ang taong nagmamay-ari ng bahay na iyon ay matagal nang patay. Kaya sa paglipas ng panahon, isa lang ang itinawag ng mga tao sa kanya. Ang babaeng naninirahan sa bahay ng patay. Pero walang nakakaalam na may dahilan kung bakit hindi niya maiwan ang bahay na iyon. At nang matuklasan ng isang binata ang sikreto sa loob, isang lumang misteryo ang muling nabuhay. Sa bayan ng San Gabriel, may isang bahay na kilala ng lahat. Hindi dahil maganda ito, hindi dahil sikat ito, kundi dahil sa nangyari roon. 20 taon na ang nakalipas. Natagpuang patay sa loob ng bahay ang may-ari nitong si Don Emilio Villanueva. Isa siyang mayamang negosyante. Maraming lupa, maraming koneksyon, at maraming kaaway. Opisyal na sinabi ng pulisya na natural na kamatayan ang nangyari. At matapos ang ilang linggo, isinara ang kaso. Pero hindi lahat naniwala. May mga nagsasabing pinatay siya. May nagsasabing may nawawalang pera. May nagsasabing may mga dokumentong nawala pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nalimutan ng mga tao ang lahat. Hanggang sa dumating si Elena. Walang nakakaalam kung saan galing si Elena. Wala siyang pamilya sa bayan. Wala ring nakakakilala sa kanya. Parang isang araw, bigla na lang siyang lumitaw. Tahimik siya, magalang, at bihirang makipag-usap. Nagrenta siya ng maliit na kwarto malapit sa palengke. Pero may isang bagay na agad napansin ng mga tao. Araw-araw siyang pumupunta sa lumang bahay ni Don Emilio. Umuulan man, mainit man, may bagyo man, pumupunta siya roon. At minsan, inaabot pa siya ng gabi. Sa umpisa, walang masyadong pumansin. Pero habang tumatagal, nagsimulang magtanong ang mga tao. Ano ang ginagawa niya sa loob? Bakit hindi siya natatakot? At bakit parang kilalang-kilala niya ang bahay kahit ngayon lang siya dumating sa bayan? Pagdating ng gabi, mas naging kakaiba ang lahat. May mga kapitbahay na nagsimulang makakita ng ilaw sa ikalawang palapag. Impossible iyon. Wala nang kuryente ang bahay. Naputol na iyon maraming taon na ang nakalipas. Pero gabi-gabi, may ilaw. Minsan parang kandila. Minsan parang lampara. At minsan, parang may naglalakad sa likod ng mga kurtina. Nagkalat ang tsismis sa buong bayan. May nagsabing may multo. May nagsabing may kayamanang nakatago. May nagsabing baka kriminal si Elena. Pero walang gustong lumapit para alamin ang totoo. Hanggang sa isang gabi, may isang taong nagdesisyong sundan siya. Si Marco ay 24 na taong gulang. Mahilig siya sa mga misteryo. At hindi siya naniniwala sa mga multo. Para sa kanya, lahat ng bagay ay may paliwanag. Kaya nang marinig niya ang mga kwento tungkol kay Elena, nagtaka siya. Isang gabi, sinundan niya ang babae. Mula sa palengke, hanggang sa lumang bahay. Tahimik lang siyang nagmamasid mula sa labas. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagpasok ni Elena sa bahay, hindi siya dumiretso sa sala. Hindi rin sa kusina.
Diretso siya sa isang lumang silid sa ikalawang palapag. At pagkalipas ng ilang minuto, may narinig si Marco. Boses. Dalawang tao ang tila nag-uusap sa loob. Pero iisa lang ang taong nakita niyang pumasok. At doon nagsimulang kabahan si Marco. Kinabukasan, bumalik si Marco. Sa unang pagkakataon, pumasok siya sa bahay. Tahimik, mabagal, at puno ng kaba. Makapal ang alikabok. May mga sapot ng gagamba sa bawat sulok. At amoy lumang kahoy ang buong bahay. Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Lahat ng kwarto ay bukas. Maliban sa isa, ang silid sa ikalawang palapag. Nakakandado ito. At tila bagong-bago ang kandado. Parang may taong regular na gumagamit nito. Nang ilapat niya ang tenga sa pinto, parang may narinig siyang mahinang bulong mula sa loob. Bigla siyang napaatras. Dahil sigurado siyang walang ibang tao sa bahay. Ilang araw pa ang lumipas. Patuloy ang pagsubaybay ni Marco. At habang tumatagal, mas lalo siyang nalilito. Hanggang sa isang araw, may natuklasan siya sa Municipal Hall. Isang lumang larawan. Larawan ni Don Emilio. Kasama ang kanyang pamilya. At nang makita niya ito, parang huminto ang mundo. Dahil may isang babae sa larawan. Isang babaeng kamukhang-kamukha ni Elena. Parehong mukha. Parehong mata. Parehong ngiti. Pero impossible yon. Dahil kuha ang larawan halos 30 taon na ang nakalipas. At ayon sa records, ang babaeng nasa larawan ay matagal nang patay. Dito nagsimulang mabuo ang lahat. Ang babaeng nasa larawan ay si Sofia. Nag-iisang anak ni Don Emilio. Ayon sa mga lumang balita, nawala siya ilang buwan bago namatay ang kanyang ama. Hindi na siya nakita muli. At kalaunan, idineklarang patay. Pero habang mas lalong nagsasaliksik si Marco, may isang detalye na paulit-ulit niyang nakikita. Walang bangkay. Walang ebidensya. Walang nakakita sa pagkamatay ni Sofia. Parang basta na lang siyang naglaho. At ngayon, isang babae na eksaktong kamukha niya ang nakatira sa bahay ng kanyang ama. Makalipas ang ilang araw, hinarap ni Marco si Elena. At doon lumabas ang katotohanan. Hindi siya si Sofia, kundi anak niya. Anak na lihim na itinago sa ibang probinsya. Bago mawala si Sofia, isinilang niya si Elena. At bago siya tuluyang namatay, nag-iwan siya ng isang liham. Sa liham na yon, nakasaad ang isang kahilingan. Kapag dumating ang panahon, bumalik sa bahay, hanapin ang katotohanan, at linisin ang pangalan ng kanilang pamilya. Dahil ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Don Emilio ay hindi kailanman natural. Sa loob ng silid na laging nakakandado, naroon ang lahat ng ebidensya, mga dokumento, mga liham, mga lumang record, mga patunay na may taong nagmanipula sa buong kaso 2 dekada na ang nakalipas. At gabi-gabing pumupunta roon si Elena upang basahin ang mga iniwang sulat ng kanyang ina. Mga sulat na hindi niya kailanman nakilala habang nabubuhay pa ito. Kaya nang tanungin siya ni Marco kung bakit hindi niya maiwan ang bahay, isa lang ang isinagot niya. Hindi ako nakatira sa bahay ng patay. Sandali siyang tumingin sa lumang larawan ng kanyang ina. At saka ngumiti. Umuwi lang ako. At matapos sabihin yon, tuluyan nang nawala ang babaeng tinawag ng buong bayan na ang babaeng naninirahan sa bahay ng patay.